Ayan, dumating ang order natin ngayon from Shopee. In order ko to is kahapon. Tapos, ito dumating ngayon. So, bubuksan natin to. Excuse me. Bale, umorder pala ako nito kasi gagamitin ko siya sa pag-apply. Kung may interview, ito yung susuotin ko. So, tingnan natin kung pwede ba siya magamit as formal na outfit for interview. Kasi wala na talaga akong wala na akong tawag nito. Wala na akong formal na damit na masuot. Nung nagtrabaho kasi ako sa Common, hindi ako bumibili ng mga formal na blouses, mga blouse. Kasi nung nagtrabaho kami kasi sa Common, may uniform kami. Polo na may kwelyo, coral. Tapos, ayun. Tawag nito. Hindi ako nahilig bumili ng mga formal. So, ayan, ito buksan natin. Meron naman akong na-order sa, may na-order ako sa Lobito, kulay pink. Blouse din. Pero, ang laki kasi Tapos yung tela din niya parang pang winter. Malaki tas mainit yung tela niya kaya umorder ako ulit. Siguro pag medyo lumaki-laki tayo, yun yung suotin natin. Ito siya. Kulay pink din. Ang gusto ko sanang kulay is kulay blue or kulay brown. Iisip ko is nakita ko to sa review. Parang gustong gusto ko. Kaya ito na yung ipinili kong kulay. Yan, buksan natin. Maganda naman siya. Ay, maganda nga talaga. Ang ganda ng tela. Ang ganda ng tela niya. Sorry sa ating Ito, pinatingnan ko na itong ngipin ko sa dentist. Nagbayad pa nga ako ng 1,000 plus. Pinatingnan ko kung pwede bang ipa-brace. So, hindi na siya pwede. May in-offer sila, pero mahal. Hindi natin afford na sa 100k plus. Kaya, hindi na ako nag-isip na magpa-brace. Pero, once na makatrabaho ako ulit, mayroon na akong income, try ko ulit magpa-check. Baka may ibang, hindi kasi accommodating yung clinic, yung dentist or doctor yung tinatawag nila doon. Hindi siya accommodating. Tapos nung nagpa-dental, parang inis na inis siya kasi nakatatlong x-ray muna ako bago nakita yung situation ng ngipin ko dito sa loob ng gums. Yun yung in-x-ray nila. Tapos ayan, balik tayo dito. Maganda siya. Nice. V-neck. Maganda yung tela. Maganda. I like that. Maganda siya talaga. Nice one. Nice siya. Ganda. So, ito yung suotin natin mag-apply. Ay, di. Susuotin natin mag-apply. Tapos, pag may nag-interview, ayan. Grabe, naghapon pala ako na wala akong nagawa. Swipe lang ako ng swipe dito sa Facebook. Kasi, yun nga, until now, naghahanap pa rin ako ng work. So, swipe ako sa Facebook. Nakita ko, may hiring. Pinasa ko na lang email. Tumatanggap naman sila ng walk-ins, which is, tayo sa pamasahe eh. Kaya, nag-apply na lang ako. Nag-send na lang ako ng resume ko sa Gmail nila. Tapos, ayun. 6 months na kasi ako dito, wala pa rin trabaho. Actually, na-hire na ako.
nung pagkabalik ko dito ng June 4, dun muna ako sa kapatid ko mga 20 plus days, tapos bumalik ako dito, bumalik ako dito nung June 26. Tapos July 5 na hire ako, nakapagpirma ng contract, 2 years contract sa school. Tapos ewan ko ba, hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko noon. Parang hindi pa ako prepare na tumanggap ulit ng napaka-heavy na responsibilidad. Kasi ako, syempre, I am working in school, so I know yung mga gagawin. Sobrang dami. Halos yung gawain mo madala mo pa sa bahay. Kaya parang yung sarili ko hindi pa prepare na mag-handle ng responsibility ulit. Parang gusto ko pang mag-relax. Pati yung utak ko hindi pa siya prepare. Meron kasi akong basta hindi ko maintindihan yung self ko. May mga pinagdadaanan lang, but thanks God, ngayon okay na po ako. At ngayon fully recover na dun sa mga naramdaman ko na yung emotion. Ayun, may mga pa sa bigat na dinadala during that time. Kaya winidraw ko yung na yun, contract. Tapos after nun, nag-apply ako ng nag-apply. May nag-response. Maynila ang interview. So hindi ko pinuntahan kasi ang layo. Bukod sa malayo yung pamasahe from Cavite to Maynila. Tapos ang experience ko kasi sa Maynila nung nag-apply ako, hindi maganda. Kasi ang dami kong in-applyan, pinapunta ako for interview. In-interview ako, pina-exam ng ilang agency yun. Di na mabilang, mga nasa hanggang 10 na ata yun. Ang daming agency na pinuntahan ko for interview. Tapos may exam pa, pero never akong na-hire. Nakagastos lang ako ng pamasahe, pati may mga binabayaran pa dun. Gusto pa nga nilang ipamedical ni-require pa sa akin na magpamedical. Hindi ako nagpamedical 1,000 plus yung bayaran. Tapos yung pera ko nun kaya nag-a-apply pa nga ako, wala akong pera. Kaya ayun, hindi maganda yung experience ko doon sa part ng Maynila. Kaya kung mag-apply man ako ngayon, titingnan ko yung mga nag-hiring. Ang tinitingnan ko sa mga hiring na makasure ako na talagang may after interview na I am sure na kung ma-hire ako, makatrabaho talaga yung mga nag-hiring na mismong kumpanya talaga, or alam mo kung saan kang lugar o saan anong company pupuntahan mo. Ayan. Kasi di talaga maganda yung yun nga, yung hiring pa Maynila, ang pangit ng karanasan ko.